may katulong 'to ang may-ari. Ngayon, inano ng babae kasi siguro nahuli, inilagyan ng gabina, dinala sa taas. Tinuturo niya sa amin na sa swimming pool daw. Ngayon nakita namin yung babae. Yung babae is duguan na siya. Maaaring binugbog, hinagis. Yung mga bata na naglalaro sa pool, Diyan sa hagdanan talaga may nakikita na babae. Paglabas niya dito, sa kusina, lalaki. Pagdating doon sa may puno na yun doon na may tinaniman ko ng gulay, mga bata. espiritu, kaluluwa na nananahan sa lugar na ito. Mali ka bang makipag-usap sa akin? Samahan nyo kami, alamin natin kung anong meron dito. Tara. So ngayon, magsisimula na tayo ng ating exploration. Uunahin natin dito sa bandang likuran ko dahil narito yung pool. Kaya, samahan nyo kami, alamin natin kung anong meron dito. Pagkatapos to, tuloy-tuloy na tayo, dire-diretso tayo hanggang matapos na tayo. Okay? Tara. Grabe. Pero kaya tayo makukuhanan ng info regarding doon sa kung ano to dong ano. Kasi may, para yung description na ibibigay ko, may magko-confirm sa atin. Okay, dito ako ngayon sa may area ng pool. Oh. So kung titingnan po ninyo, alright. Ito yung ayaw ko eh. Ito yung isa sa ayaw ko na pakiramdam during exploration is yung umuugong yung tenga. Kasi pag umuugong yung tenga, medyo mabigat. So, sisikapin po namin na makakuha kami ng info regarding sa kung anong itsura nito nung ito ay maayos pa. Okay. Ito para siyang ano eh, may room dito and then mayroong table ako nakita dito somewhere dito sa area na to. Tapos ito yung pool. So ibig sabihin, luxurious yung may-ari nito. So itong area na to, siguro pagka nagre-relax sila, nandito sila. Kasi may room dito. Ito yung part. Ito area na to. Mukhang may dating lamesa dito. So sana kung meron tayong makita na old pictures nito para mapatunayan yung kung ano ko siya, kung paano ko siya nakikita. Sa somewhere yan, kung babalikan ko yung dating itsura. Okay. So ganito na naman ano. Tanggalin natin yung ano kasi sasabihin na naman ng manunood. Siyempre, pinto yan. Yes, pinto po ito papunta ng room. Kaya lang, ang dinidescribe ko is kung ano siya dati. So ito is parang maliit na, hindi na actually bahay kasi room lang yung nakikita ko din dito. Parang sala. Tapos, ito na yung palabas sa pool.
may mga pagkakataon na merong mga gathering dito, pagtitipon. Mas madalas dito is yung may babaeng na mga ganito ang height. Mas mataas sa akin yung babae. Mahaba yung buhok. Dito siya naliligo. And then, minsan doon sa parang jacuzzi, sa part na yon. Meron akong nakitang event na parang, I think, birthday ng bata. Kasi ang daming yung mga bata na naglalaro sa pool. Yung mga batang naglalaro dyan. Tapos, para siya tingin ko it's birthday party. Maraming tao. So, dito ginagawa. Description. Tapos ang taas din ng attraction ng no area sa mga elementals kasi may puno dito, may tubig dito. Itong mga puno na to. Doon sa part ng puno na yon. Di ko alam paano ko kayo di-describe kasi ang hirap pag-describe ng ako lang yung nakakita. Pero if ever yung mga tumira dito, yung nakatira dito, o pumupunta rito. Diyan sa part na yan, sa may puno na yan, diyan sa may lupa na yun na nakapagano. Mayroong nakikita dyan na na parang bata na madalas nakatalikod. Doon sa likod na yun, sa lugar na yun. Nakakulay parang light blue na damit. So, subukan natin makahanap ng ng kakausapin. Naamoy ko yung iba yung so may kakaibang pakiramdam dito. May nangyari ditong may bakas ng parang dugo. Parang merong nangyari dito na parang crimes. May krimen dito sa area. Yung babae from the pool, umahon siya. May taong nandito galing. May lalaki galing dito.
sumisigaw. Nagagalit siya, sumisigaw. Tapos, biglang parang may gulo eh. May nagkagulo. May tatlong tao dito. Kaya lang, ang bilis nung sequel, ang bilis nung senaryo. Up to the point, nakita ko yung babae may dugo, duguan siya. Dito. Dito sa part na to. Room ito dati, kwarto. Para siyang para dito sa part na to. Alam mo yung struggle na hinihila yung babae sa kamay, hinihila siya papasok dito. So parang may konfrontasyon, nag-aaway, tapos hinihila siya dito. Same ng babae na nandun sa taas. Siya din yun. Babae dun sa may bintana na yun. Dito siya nakatingin eh. So, ibig sabihin, yung connection niya dun sa lugar na yun at saka dito. So, ibig sabihin, merong nagdudugtong o nag-uugnay sa kanya dun sa kwarto na yun, sa may labas, sa taas na yun, saka dito. Hindi ko alam kung yung babae mismo yung namatay kasi parang may dugo siya eh. Dugo yung namamaga yung mukha niya. Puntahan natin siya sa taas. Tara. Kaya tayo. Ma'am, wala ba kayong naabutan na mga picture nung lugar? Kahit po sa kwento, walang nagsabi sa inyo na itong lugar na to kung ano to dati. Wala nagkwento sa inyo. Siguro yung mga nauna sa inyo, Okay. Tara. Yung babae is duguan na siya. Maring binugbog, sinuntok, Yung vlogger na hinagis. yung vlogger na taga-Pasig, nakausap nila yung babae. Nakalimutan ko ng pangalan nito nga na ilagay sa cellphone. Nakausap nila yung babae. Sure na yun yung nakausap. Sure na yun kaya yung nakausap, babae. So, subukan natin din. Tara. Akyat po kami. Pwede kayong mauna kasi lugar nyo to. Hindi po. Opo. Malikot ka lang na. Sige po. Kasi para po respeto dun sa Hindi na namin masyadong nilibot pa ang ibabang bahagi ng bahay. Dahil dito natutulog ang pamilya ng tagapangalaga. Kung mapapansin, mahimbing na silang nagpapahinga. Kaya minabuti naming umakyat na lamang sa itaas, kung saan namin ipagpapatuloy ang aming exploration. Bumibigat.
Medyo bumibigat yung pakaramdam. Alin po yung bintana doon? Bigat ah. Dito sa part na to. Pwede ba akong mag-ano dito? So far, ito po yung area. Kung titingnan natin, ang bigat niya. Ito ang bata. Sa babae. Sir, may dala kayong gamit. Yung pwedeng ano, Anong kailangan? may yung REM pad o kaya yung ano, Yung pag mo. EMF. Ano dala niyo dyan na pwede natin gamitin dito? May presence dito eh. So far, ito, kuhanan mo na lang. Halos hindi na tayo makakatuloy doon kasi yung ano na lang to. Pamakuan na lang at medyo Ako po, oo na. di bali na sir. Ay, huwag na. Di tayo ano. Di naman natin ano yan. Bata din din na malaki. Okay lang po. Hindi naman nakailangan din. Pero pwedeng kuhanan. Ito area. Yung establishing ng communication dito, okay dito eh. Kasi ito. Pero dito tayo magtanim ng ano. Ano po? Yan, nakaano yan, sir. Okay. Sabi, meron ako na EMF mo. Ano po? EMF mo. Yung baseline natin ay yung gitna, no? Okay. At this point po, dito tayo sa taas. So ngayon, dahil may EMF tayong gamit, yan o, nagpa-fluctuate siya kasi may malapit na cell tower dito. So definitely, hindi natin pwedeng gamitin na baseline ito. So, dito tayo sa pinakagitna, sa yellow na color. Ito yung gamitin nating baseline. So, ibig sabihin, kapag ito ay pumalo from here hanggang dito sa dulo, yun yung i-consider natin na response. Pero ito, yung second light, hindi natin i-consider dahil could be yung nasasagap niya is yung cell tower sa paligid. Okay? So, lalagay ko dito. And then, nagtanim kami doon. Lapit ko na. Okay. Ito po yung
Hindi. Kasi electronics din yun. So dito. Para wala tayong problema. Ay, yan. Asan po yung pencil na hiniram ko kanina? Sir, nasan niyo yung pencil? Okay, so gagamit tayo ng pencil. Yung pencil pagpapatungin natin. Tingnan natin kung kaya niyang i-alter or galawin ng kahit papano. Kasi why pencil? Yung pencil kasi is made up of carbon. Carbon is a conductor. Pangalawa, yung pencil is hinahawakan ng tao. So therefore, may energy transfer doon sa pencil. So, yun yung basis natin kung bakit gagamitin natin yung pencil instead of ball pen. Ball pen kasi is plastic, non-conductor. So pencil is made up of wood plus carbon. Okay? So ito yung pencil. Dito ko siya ilalagay. Yan. So tingnan natin yung pagkakalagay niya, no? Kailangan kasi nakabalance na okay, ganyan. Ito. Paano ko ba ito ibabalance? Balance natin ito. Sorry. Ito na lang. Para mas, ayan, doon sa gilid ng tiles. Ito yung pagbabasihan natin. So, hintayin natin mag-stabilize. Saka tayo mag-invite. Okay. So far yan, naka-stabilize na yung pencil. And then, try natin mag-invite. Kandila, pero mga candle. Ito yung kandila. Itong kandila na to is sana lang maabot yung media. Medyo masikip tong area kasi hindi na magagalawan yung kabilang side. So focus tayo dun sa mga gamit na naririto ngayon and try natin makipag-communicate. Okay. Sa puntong ito, ibukas na ang lagusan. At welcome ko ngayon ang mga spiritong nananahan sa lugar na ito upang makipag-usap sa amin. Yan, naiba na yung presence. Lumamig bigla sa spine. Okay. Active na. Lakas na. Lamig. Nagagaling dito yung lamig. Okay. Tinatawagan ko ngayon. Sino mang naririto na nais makipag-usap sa amin. Gamitin niyo po mga gamit na naririto bilang patunay na kayo ay handa nang makipag-usap sa akin. Tinatawagan kita. Ikaw, ang babae na nakita ko
Kanina doon sa may bintana. Maaari ka bang magparamdam sa amin? Maaari ka bang makipag-usap? Pwede mo ba kami kausapin? Kung nais mo makipag-usap, pwede bang kahit alin sa gamit na naririto ngayon? Kahit alin sa mga bagay na narito ngayon at nilapag ko. Yung lapis, pwede mo bang pagalawin? Pwede mo bang pagalawin yung lapis? O kahit yung EMF? O yung motion sensor na nandun sa taas? Pwede ba? Pwede ba? Sila? Ayaw lumapit ng babae. Nandiyan sa likuran, ayaw lumapit. Okay. Sir, pwede ba pakilipat dito sa kabilang side? Marvin, pwede ba pakilipat mo yun? Yung gamit ni Sir Soldier doon saan? Diyan, sa kabilang side. Tingnan natin kung magre-response dyan kasi nandiyan lang sa likuran. Yan. Doon ipasok mo doon. Ayaw niya kasi lumapit dito eh. Hindi ko alam po anong reason. Gusto ko itong pencil yung galawin eh. Pwede mo bang galawin itong pencil? Pwede ba kahit alin dito? Makipag-usap ka sa amin. Patunayan mo lang na narito ka ngayon at handang makipag-usap. Bigyan mo lang ako ng palatandaan. Gusto mo bang tulungan kita? Gusto mo bang tulungan kita na makatawid? Gusto mo bang tumawid? Gusto mo na bang maging payapa? Gusto mo na bang maging tahimik? Gusto mo na bang iwanan ang lugar na ito? Ang baba ng dito. Hindi niya hindi siya makakonect sa energy dito sa lugar. Mukhang mas malakas siya dun sa pool.
Hindi pa tayo sa pool, doon tayo makipag-ano. Wala hindi siya makikipag-ano dito. Hindi ko mapil yung presence niya. Ayaw niyang lumapit kahit saan. Basta nandyan lang siya, oh. Diyan sa may ano. Negative tayo dito. Baba tayo. Hindi makikipag-communicate dito yan. So, ito yung lugar. Kaya lang, kung titignan ninyo, medyo mahirap ng puntahan dahil halos wala ka ng tatapakan. Yan. Kisame na lang yan at butas na din. And then, medyo delikado kung doon ka dadaan. Yung mga kahoy, hindi na rin intact. Pero mula doon sa baba, doon sa bintana na yon, doon ako may nakitang babaeng nakatingin. So, tapos, ito yung part, yung bathtub, according doon sa mga dating nakatira dito, dating mga nag-caretaker. May kakaiba daw dito. Although, so far, meron naman akong napipil. Kaya lang, hindi enough para sa akin para pag-anuhan ko siya. I think ito, banyo. So, ito na siya. Ito na itsura niya ngayon. And, ito yung cabinet. Ayan. Yan, so far, mga bayakan or paniki yung mga nagdodwell dito. Kita nyo nagliliparan. And somehow, may mga damit kasi ibang gamit daw nila ng caretaker na rito pero never silang nagstay dito sa taas kasi nga may pagkakataon na may kumakalampag, may kumakalabog. Iyon yung nakaka-disturb sa kanila. Ito na lang yung lugar. Ito na lang yung natira sa kung ano ang dating magarbong bahay. Yan. May nakapanayam sana kami. Si Nicole mismo. Ang kasalukuyang tagapag-alaga. Ngunit sa hindi malaman dahilan, hindi mahanap ang video. Ang ilang kuha ng panayam ay mula sa aming kaibigan na si Bungo TV. Ako po si Nicole, ang caretaker ng Chinese dito sa Bulacan. 10 caretaker din ang nakatira, pang 11 kami. May nalaman lang ako, sinabi lang ng angkan, yung customer ko sa massage, siya ang nagkwento na may katulong to, ang may-ari. Ngayon, inano ng babae, kasi siguro nahuli, inilagyan ng kadena, dinala sa taas, yun, matay. Ang nakita sa mga anak ko at saka mga apo, babae, diyan sa may hagdan, kadena ang dala. Tapos, ang isa naman, nanghuhugas diyan sa kusina, kulay black naman, lalaki. 16 days nagkasakit. Ang gabi na yun na bilog ang buwan, doon siya sa kwarto natutulog, ay kami nasa labas. Ngayon, may bumaba na babae, hindi naman namin nakita. Dumiretso daan doon sa kwarto, palabas, diretso sa swimming pool. Ngayon dumating yung lumiwanag na ang dilim, tinuturo niya sa amin na sa swimming pool daw. Ngayon nakita namin yung babae. Mahabang suot na damit. Puti. Nagsiswimming po. Ngayon, may
Ano dito, may customer din ako na isa. Diyan sa hagdanan talaga may nakikita na babae. Paglabas niya dito, sa kusina, lalaki. Pagdating doon sa may puno na yun doon, na may tinaniman ko ng gulay, mga bata. Mga bata siya. So mula po doon sa taas, lumipat kami rito sa baba. Subukan namin na makipag-communicate. Well, actually, there are times na ang communication unsuccessful kasi mayroong mga spirits na ayaw nilang makipag-usap. May pagkakataon na hindi talaga sila nakikipag-usap. So ngayon, since doon sa taas medyo hirap communication, itatry ko dito sa malapit sa pool kasi ito may tubig. So, since ang tubig po ay universal transporter, so may posibilidad na baka mahikayat natin sila na makipag-usap. Okay. So again, nandito yung EMF. Pero yung baseline natin, hindi natin gagamitin yung second light, kundi yung pangatlo. And then, yung pencil na in-establish ko na. Yan, sir. Go. Sa pencil. Pick up. Okay. So, old school yung pencil nandito. So, meron akong spirit box dito, which is yung SB7. So, gagamitin ko lang to kapag nagkaroon ng manifestation dito sa mga narito sa paligid. Kasi, kung ito kaya nilang pagalawin o pailawin yung EMF at kaya niyang galawin kahit very slight movement lang itong pencil, that means may possibility na kaya niyang gamitin itong spirit box. Okay. Kaya tawagan kita. Spirito, kaluluwang nananahan sa lugar na ito. Maaari ka bang makipag-usap sa akin? Maaari mo bang pagbigyan ng aking hiling? Na malaman ang dahilan ng iyong pananatili sa lugar na ito. Kung pumapayag ka na makipag-usap, narito sa harapan ko ang mga gamit na pwede mong gamitin bilang patunay na nais mong makipag-usap sa akin. Pwede mo bang pailawin yung EMF? Pwede mo bang pailawin ito kahit sa pangatlong ilaw? Nararamdaman kita pero anong dahilan? Bakit ayaw mo makipag-usap? Pwede mo ba kaming kausapin?
Pwede mo ba kaming kausap? Natawagan kita. Kung totoo na yun ang pangalang binigay mo sa akin kanina, kung ikaw nga, tinatawagan kita. Kung ikaw nga, tinatawagan kita. Tinatawagan kita. Tinatawagan kita. Kausapin mo kami. Gamitin mo ang mga bagay na narito sa aking harapan upang makipag-usap. Inuutosan kita ngayon. Muli, pwede bang pailawin mo ang bagay na nasa aking harapan ngayon? O kaya pagalawin mo ang lapis na ito sa anumang direksyon na kaya mo? Pwede ba? Pwede mo ba itong pagalawin? Bilang tanda na handa kang makipag-usap sa amin? Bilang patunay ng pakikipagkaisa mo sa amin. Kung nais mo nang tumawid, kung nais mo nang lisanin ang lugar na ito, matutulungan kita. Pwede ba? Pwede mo bang pagbigyan ang aking kahilingan? Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Halika, lumapit ka rito. Halika. Lumapit ka. Pagalawin mo ang bagay na nasa aking harapan. Papailawin mo ang bagay na narito. Halika. 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 Lumapit ka. Halika. Lumapit ka. Wala. Ayaw talaga. Sa huling pagkakataon, hinihiling ko sa iyo kung nais mo makipag-usap. Pwede ba napailawin o pagalawin mo ang bagay na nasa aking harapan? Kung nais mo makipag-usap, kung nais mong tulungan kita, pwede ba?
Wala. Okay. Sa punto pong ito, muling isasarado ko ang lagusan na aking nilikha sa lugar na ito. Dahil hindi po siya willing makipag-usap sa atin. Sa kaanumang dahilan na meron siya, hindi natin siya pwedeng pilitin. Dahil una-una, yung presence niya hindi ramdam sa paligid. Walang reaction lahat. So, mula rito sa side ko na to, narito siya pero malayo. So, hindi siya lumalapit at hindi siya nag-a-attempt ng communication sa atin. Kaya, ito po yung sinasabi ko na hindi lahat ng exploration ay nagiging successful pagdating sa communication. May pagkakataon na nakikipag-usap sila, meron din namang hindi. At hindi po nasa atin ang desisyon kung makikipag-usap sila o hindi. Nasa kanila po yun. So kung mayroon mang iba na nagsadya dito at sinasabi nilang nakausap nila, kung konkreto po yung ebidensyang nakuha nila, okay po yun, maganda. Pero base po dito sa mga ginamit ko, dati ko na rin namang ginagamit at nagiging successful sa mga exploration. Ngayon po ay wala talaga. Walang na-establish na link o komunikasyon sa kanila. Dahil una-una yung EMF hindi siya gumalaw, hindi siya nagbago. Where it's supposed to be, kung nandito siya sa paligid, dapat na-pick up na siya ng EMF. And as far as I know, ito, madaling pagalawin to. Kayang-kaya nilang pagalawin to eh. So ito yung ni-request ko. Kasi hindi ko na po ito ginamit kasi unang-una, kung itong EMF ay hindi niya kayang manipulate, what more ito na kung saan gumagamit ng frequency at mabilis na transition. So, hindi po successful yung communication dahil ayaw niyang makipag-usap, hindi dahil walang nakatira dito o walang entity dito, dahil ayaw niya ng communication. So sa point na to, siguro kung may pupunta pa rito at maging successful yung communication nila, mas maganda. Although meron siyang binigay na pangalan sa akin, hindi ko po i-reveal dito ngayon, but then sasabihin ko mamaya sa mga kasamahan ko at hihintayin ko kung sakaling may pumunta dito, kung the same name ang ibibigay, that means may confirmation. Sa ngayon, hindi po ako pwedeng mag-speculate, hindi ko pwedeng sabihin yung na-receive ko na pangalan dahil wala naman akong pagbabasihan ng konfirmasyon. Unlike doon sa ibang operation o exploration na ginawa namin, nagkakatugma-tugma, nagkakapare-parehas kami ng mga kasama ko. Dito po, so far, alam ko, nagsagawa rin sa kanila sila ng kanilang attempt for communication. And I don't know kung naging successful sila. Pero sa part ko, hindi ko po pwedeng pilitin na gawa ng paraan para sila ay makipag-usap. Dahil hindi iyon yung ano nila eh. Parang mukhang hindi pa sila prepared for that. So, muli isasarado na po natin ang lugar na ito upang hindi na makapasok yung iba na nais pang manggulo sa lugar na to. Muli ito po si Ed Kaluwag at sa gabing ito, pinapaalam ko po sa inyo na hindi man naging successful ang ating communication. Silang po ang lagi niyong tatandaan. Nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo,
muna sa mundo.